Praise the Lord. Good morning. Good morning. Good afternoon, good evening po sa ating mga kasamahan sa abroad. Welcome po that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Bagamat, kamusta yung linggo nyo? God is good. Yeah. Ganyan kalakas dapat. God is good. All the time. Hallelujah. Bagamat, sa ating kapaligiran ngayon, nangyayari sa ating bansa, sa buong mundo. Okay, marami po pangyayari. Yeah. Sunod-sunod po. Alam natin lahat yan. Pero God is in control. Amen. Amen? He is in control. Kaya, sa oras na ito, kalimutan muna natin ang ating gagawin mamaya. Pag-uwi natin, kung saan tayo pupunta. Let's just focus today. At sa loob ng sanctuary na ito, let's focus on our Lord Jesus Christ and our God. Amen? Amen. Let's focus. And we will worship the Lord. Okay? The Word, the maker of heaven and earth. Sa umagang ito. Sige po, lahat po tayo tumayo. Can you please stand there, please? And as we gather together, may the Holy Spirit move within us. As we gather. Okay. Can we sing this song? Parang key of C. As we gather, may your Spirit walks within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because. Let's sing again one more. As we gather, may your Spirit walks within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because again, sing it again with all our heart. As we gather, as we gather, may we glorify your name, God. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed. Yung makakalalakihan lang. Let's sing this song with all our heart. As we gather, may your Spirit walks within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship, and we'll be blessed because we came. We'll be blessed because. Yung mga kababaihan naman.
All together now. Hallelujah. As we gather, Lord, as we gather with your Spirit, purpose within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Siya nga po, Panginoon, sa oras nito at sa araw nito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, Lord. Sa nagdaang buong linggo kung saan ay bawat isa sa amin ay inyong ginabayan, iningatan, pinubay niya aming pangailangan. Salamat po, Lord, sa buong at narito kami, sama-sama, upang pasalamatan ka, purihin ka, itaas sa inyong dakilang pangalan. Pag-iingat niyo rin po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na papunta rito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, upang makasama namin sila rito. Bless niyo po, O Lord, ang aming gawain po ito. Kayo aming itataas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Narinig niyo na ba? Ang alin? Narinig niyo na ba? Ang alin po? Nalaman niyo na ba? Ang ano po? Ayun, basahin natin ito. Isaiah, okay. Ayan. Basa, sabay-sabay po tayo. Isaiah 40 verse 28 to 31 hanggang 28 to 31. Basa po, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting lakas po, God, the Lord is everlasting God. creator of the ends of the earth. He will Not grow tired or weary. and His understanding no one can fathom. He What? gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen. Even Even youth youths grow grows tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength, They will soar on wings like Like eagles, run run and not grow weary. They will not walk and not not be faint. faint. Hallelujah. Power! Hallelujah. Yun ang ating Diyos. O ngayon, nalaman nyo na. Narinig nyo na. Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago, hindi nangihina. He will not grow weary. And He gives power and hope to us and give us strength in times of trouble. Amen? Because He is an everlasting God. He will not grow weary. Hindi siya nangihina. Hindi siya nagsasawa sa atin. Hallelujah. Amen? Amen. Okay. Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Praise our everlasting God. Woo! As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Our God, who reigns forever, our hope, our
grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You leave us like on wings like it, yeah, yeah. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. We do not make go weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on a wing. You are the everlasting God. You are the everlasting God. the everlasting God. You do not make Go weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings. like eagles. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint. You won't grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up. We like it. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Our God, you reign forever. Our hope, Our strong deliverer.
our God, you reign forever. Our hope, our strong belief, our God, you reign forever. Our hope, our strong believer, our God, you reign forever. Our hope, our strong belief, our God, you reign forever. Our hope, our strong belief, our God, you reign forever. And our hope, our strong belief, our God, you reign forever. Grow weary. You are the defender of the weak. I'm not on a wing like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You're the defender of the weak. You bring the wing like eagle. You are the ever, yes, Lord. You won't grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those who weak. You lift us up on the wing like eagles. Hallelujah. Woo! Hallelujah. We're serving, worshiping an everlasting God. Amen. Hallelujah. We're serving a great God, a mighty God, a powerful God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, oh God. Great is the Lord. Hallelujah, yes, oh Lord, we worship you, Lord. We glorify your name. You lift us up like eagle, wings of an eagle.
Hallelujah. You reign forever and forever. God. Oh, we bless your name. Oh, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, we bow down before you, Lord. We lift your name, we lift your name, we lift your name. Come on, let's worship the Lord. Say something to our God. Sige po. Hallelujah. The abundance of the heart, the mouth speak. Say it. Hallelujah, Lord, you are our great King, our Savior. The Lamb of God who sits on the throne, we worship you. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the it's so you're great. Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. Thank you, Lord. He hates us against the enemy. And we all bow down to you, Lord. Church, let's lift our hands toward the heaven and Lord, we want you. Lord, we want to thank you, Lord. You alone, oh God, you alone. Heaven. And Lord, we want to lift your name on high. Come on, let's lift our hands. And Lord, we want to lift. We want to thank you for the work you've done in our lives. For you alone, oh God, for you alone, oh God, eternal, you and above. Great is the Lord, great is the Lord, and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high.
For you alone, for you alone, our God eternal. You alone and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. We trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. You and heaven above. Lord, and Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. Above. Thank you, Lord. Kami po'y nagpapasalamat po namin. With all our heart, po, puso namin. We give you thanks, O Lord. Sa lahat, O Lord, ng tagumpay na pinagulong mo sa amin sa iglesia nito, O Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong ginagawa sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, God. Kaya naman, Panginoon, buong puso namin ay aawitan ka namin. With all our heart, we give our song to you, our love song to you, O God. Can we give that to the Lord? A song in our heart to Him? Let's sing it. Come on, one more time. And Lord, we want to lift Your name on high. And Lord, we want to thank you, Lord. you for the works you've you've done done in our life. Lord, We trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. You are earth and heaven above. Can the young people sing this chorus again? Young people lang po. And Lord, the ladies, sing this with all our heart. One more time. Yes. And may mga kalalakihan, let's sing it to the Lord. The gentlemen, Lord, we want to lift your name high. And Lord, we want to thank you, Lord, for the work you
trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, pure and heaven above. Okay, lahat po tayo. Come on, lift up our hands. Hallelujah! And Lord, we want to lift your name on high. We want to thank you for the word you have. Hallelujah! You alone, for you alone are God eternal. One more time, oh Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name high. We want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, are God eternal, purer than heaven above. Sa iyo, O Diyos, ang pasasalamat sa lahat ng mga gawa at ginawa mo sa aming buhay. Unang-una na, yung kami iniligtas mo. Kanya kami nakakalapit sa iyong malaya ay dahil sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na naghugas ng aming mga kasalanan kung kaya't kami nagiging karapat-dapat sa iyong harapan. Kami nagpupurit, nagpapasalamat dahil pinahihiram mo kami ng buhay at lakas. Ito na ipaglilingkod namin sa iyo. Salamat sa mga boses, sa mga talento na nagagamit para papurihan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Gayon din nagpapasalamat kami sa araw-araw mong pag-iingat. Nagpapasalamat kami sa iyong provision. Kumakain kami 3 beses sa loob ng isang araw. Masarap kaming kumain, meron kaming gana. Nakakatulog kaming masarap. Binabangon mo kaming taglayan lakas. O Diyos, ang dami. Napakarami kang mga gawa sa aming buhay. Maraming salamat. We trust in your unfailing love. Kasi ikaw yung Diyos, hindi lamang dito sa lupa, diyan sa kalangitan. Ikaw ang pinakadakilang Diyos na buhay. Salamat po. Tanggapin mo ang aming awit pagsamba, maging mabango sa iyong harapan. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we want to lift your name high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. Hallelujah! Yes, Lord! Praise God. Nasarap ba magpuri sa Lord? Taste and see that the Lord is good. Ay siyempre mas maganda kung bahagi ng ating pagsamba at pagpupuri yung nagbabatian tayo sa isa't isa. Kanya, welcome natin, kamayan, kawayan, at awitin natin, Jesus loves you, my friend. Alis kayo sa upuan, mas marami makamayan. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Loves you, loves you, loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka. Isa pang round. Kanta pa. One more time.
Jesus loves you. Sige, kaway pa, kamay pa. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, He loves you, He loves you. Jesus loves you, my friend. Yan. Yun. All right. Wow. I assume na lahat ay nakamayan. Nag-extend pa tayo eh. Anyway, ang Diyos ay mabuti. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Bagamat maulan, maraming may karamdaman, ubos sipon, pero ang Diyos natin ay dakila, nagsusustain, nagpapahiram ng buhay, at napakabuti na ganitong binigay niya sa atin ang pagkakataong magsama-sama at magtipon, magpuri, maglingkod sa ating Diyos na buhay. Alam niyo, may mga lugar at bansa na walang ganitong gathering kasi bawal, no? Lalo sa China ay talagang hindi allowed ang ganitong mga gathering ng mga Christians. Under persecution sila, kung kaya't underground ang kanilang worship. But praise God, dahil tayo malayang nagtitipon-tipon sa Panginoon. Amen ba? Ang ganda pa ng ating lugar. At yan ay dahil sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. Ay, maghanda na tayo at kunin na ninyo ang inyong mga Biblia, notebook at ballpen. At tayo ay dadako na sa pag-aaral ng Word of God. Ating buksan ang mga Biblia natin sa Exodus 15, verse 26. At tayo'y tatalakay sa napapanahong karanasan ng marami at nais kong itampok ang isa sa katangian ng Diyos na dapat nating matunghayan. Okay? Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa. At siyempre, bago natin basahin, pinapahayag natin sa ating mga kasama, katabi, sa harap, likod, gilid, ng pagbabasa pa lamang, no? Revelation chapter 1, no? I think verse 3 yan. Eh. Blessed those who read. No? Yung binabasa pa lang, pinagpapala na. Okay? So sabihin mo sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Yan. Alright. Sa New Living Translation, sama-sama na nating basahin. Handa po. Basa. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Salamat aming Panginoon sa iyong pagpapakilala, sa iyong pangalan, sa iyong sarili na ikaw yung Jehovah Rapha. Diyos na nagpapagaling. At bayaan mo sa aming pag-aaral ay makilala ka pa naming lubos tungkol dito. Kasi yun ang gusto mo, ang maging lubos ka naming makilala at maranasan sa iyong pagpapakilala sa iyong salita. Speak, Lord, at makikinig kami at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Salamat. Yayamang maraming may taglay ng karamdaman. Actually, last month, talagang nilagay na ng Lord sa heart ko ang mag-prepare ng series of messages about miracle. No? So sabi ko, sige Lord, at sisimulan kong maghanda at manalangin at pag-aaralan ng tungkol sa healing. Kanya ang
Pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay healing from above. Healing from above. No? Ang pagpapagaling ng Panginoon ay para sa ating lahat. Amen ba? Sabi mo sa katabi, ang pagpapagaling ng Panginoon ay para sa atin. Yan. Lahat po tayo ay may kani-kaniyang dinidil na illness. Mapapamilya, kaibigan, katrabaho, ay may iniinda sa katawan. Ang sikat na karamdaman na maririnig mo sa iyong kapwa, sabi nga ng survey, ito daw ay kasama sa top 10. No? Unang-una na dyan ay ang diabetes. Sumunod ay ang high blood pressure, chronic pain, cancer, at marami pa iba. In short, there's a lot of sickness. San ka man panig ng mundo, mapadpad. Ang tanong, sagutin po ninyo sa inyong sarili, ay ito. In your opinion, why did God introduce Himself as Jehovah Rapha? Yun yung text natin kanina. Nung sabihin ng Diyos na ako ang Diyos na nagpapagaling, sa Hebrew word po yun, ang name ng God na ginamit, Jehovah Rapha. Sabay-sabay natin sabihin, Jehovah Rapha. Ay, ibig sabihin kasi niyan ay, I am the Lord who heals you, the Lord our healer. Ako po ay naniniwala na alam na ng Panginoon Diyos na lahat tayo ay haharap sa sari-saring battles in our health. Alam niya na isang araw ang tao ay maaaring makaranas ng karamdaman na kahit anong ganda ng hospital, kahit anong galing ng doktor, kahit anong bisa ng gamot, pero wala silang magawa. Alam na ni Lord yon na may ganong cases. Therefore, ipinakilala ng Lord ang kanyang sarili. Ang sabi niya, I am the Jehovah Rapha. Meaning, para sabihin sa ating lahat, siya ang source ng kagalingan. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Yun lang yun. Ay tandaan natin, God is not limited by natural. Amen? He is supernatural God. Walang mahirap sa Kanya. Siya ang naglalang sa ating katawan, alam niya ang nagkakadiferensya dito. Nung regaluhan ako ng church ng sasakyan, yung una naming ginagamit, dahil yan ay umabot na ng 10 years, ay ang tagal kong tiniis yung naging problema, at yung problema ay bumibili siya mag-isa. Parang may tumatapak sa gas na hindi mo naman tinatapakan. Lalo dyan sa highway, sa EDSA, hindi ka makakatabi dahil may area dyan na dire-diretso. So, hindi ako makagilid. Ang tendency, tapakan ko yung preno dahil tatamaan ko yung nasa harap ko. So, preno ako ng preno dahil nga bumibili siya mag-isa. Ang tagal kong tiniis yan, no? 3 years siguro. Problema. So, dinadala ko yan sa kasa para, siyempre, alam nila, sila gumawa niyan. Ang palagi lang sinasabi sa akin, Sir, ni-reset na po namin yung computer. Yun lang daw ang problema. So, nawawala, pero bumabalik. Ulit-ulit, pabalik ko sa kanila. Hindi ko na mabilang ang daming beses na ibinalik ko na sinasabi nila, reset lang po yung computer. Dinala ko na sa ibang kasa, baka sakali may ibang version. Ay, parehas ng paliwanag. Ano lang po yan, re-reset lang yan, ganito, ganito. So, nawawala, kaya lang bumabalik. Napagod na ho ako at ni-remind ako ni Lord na may isang kapatiran tayo dito na yan ang kanyang linya, no? Yung mga sasakyan. So, I asked Brother Joseph, sabi ko, Brother Joseph, patulong nga, mayroong problema yung sasakyan na ang tagal-tagal ko nang tinitis. Dinala niya po ito sa isang talyer na alam yung issue. Nagulat nga ako, walang kabog-abog.
nung matapos sabihin, hinugot niya lang yun. Ito lang ho yan. May hinugot siya maliit na hose, binugahan ng air pump, buga yung dust, dami talaga. Saksak at sabi, hindi na uulit yan. Ay, hindi na nga umulit. Taon, wala na, hindi na bumalik. Yun lang yung alam na alam niya yung problema. Ang bilis. Natuwa ako doon, sabi ko, wow, yung kasa na sila yung gumawa nito, hindi alam yung issue. Ito, hinugot lang yun, sabi sa akin, ito lang po yan, sabi gano'n, hinipan ng air pressure at bumulwak ang napakaraming alikabok. That's it. Yun lang pala ang dahilan. Now, kanya ko po yan sinasabi, lalo na si Lord, na alam niya yung diferensya ng ating katawan. Ay, siya yung gumawa eh. Alam na alam din niya ano yung solusyon may nangyayari sa ating katawan. Huwag po nating paniwalaan ang lies ni Satan na kung hindi gumagaling ay wala nang concern si Lord sa ating mga karamdaman. Sabi mo sa iyong katabi, concern ni Lord na tayo'y gumaling. Ayan. Ay meron lang talagang mga pamamaraan si Lord na dapat nating maintindihan kasi hindi natin maarok, hindi natin maabot. Sabi nga ng Isaiah 55:8 and 9, my thoughts, sabi ni Lord, my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So hindi ibig sabihin, hindi ka gumagaling, wag mo agad lagyan ng konklusyon na walang concern si Lord sa ating karamdaman. May mga nagsasabi, at ito'y naririnig natin, na yung mga karamdaman na yan, minana yan sa family generations. Dudugtungan pa ng salitang, learn to live with it. Ay sa halip na paniwalaan natin ang mga sabi-sabi ng marami sa paligid, mas paniwalaan natin panampalataya ng salita ng Diyos at nagsasabing ang Diyos na Jehovah Rapha ay may concern na tayo ay kanyang pagalingin. Amen ba? Pwede mo palakpakan. Huwag tayo mawala ng pananaw at paniniwala na the Lord, our healer, is at work. Gusto niya tayong pagilingin. May mga pamamaraan lang siya na yun ay dapat nating maunawaan. So, ano yung dapat nating makita sa Jehovah Rapha? Okay? Makita ninyo na ang Panginoon Diyos talaga mula panahon pa ng Genesis, yung unang-unang nilalang ng Diyos, meron na siya talagang concern magpagaling. Kasi yun ang isang katangian niya. Yun ang name nga niya, Jehovah Rapha. So sulat nyo, number 1, dapat nating maintindihan na ang Jehovah Rapha ay talagang may care sa ating mga karamdaman. Okay? Tignan nyo gaano kalaki ang pagnanasa ng Diyos na tayo ay kanyang pagalingin. Isaiah 53:4 and 5. Listen. Surely, He took our pain and bore our suffering. Referring to Jesus Christ nung napako sa cross. No? Yan ang prophecy. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Itong sumunod, verse 5. But He was what? Pinako sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan, kinuha niya yung yung parusa. Sa na tayong paparusahan siya ng umako para hindi na tayo parusahan ng kapayapaan ng Diyos sa maranasan natin. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. I like itong part na ito. You may go ahead. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. And by His wounds, we are healed. Yung sugat dahil sa mga latay
na inihataw sa katawan at sa likod ng ating Panginoong Kristo, ang dahilan nun ay para kunin na yung ating mga karamdaman at tayo gumaling. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Wow! Woo! Woo! Napakagandang talata. Napunan niyo po ba sa ating binasa na text sa Isaiah, ano ang ginawa ng Lord para makuha ang ating mga kasalanan at karamdaman ay mawala na sa atin? Siya ang nag-endure, siya ang nagtiis para hindi na tayo magtitiis ng karamdaman, mga kapatid. Siya ang nagdusa, siya ang pinarusahan upang kapayapaan ng Diyos ang ating tamuhin. Ipinako siya sa krus upang ang ating kasalanan at kasamaan ay mapako din doon sa krus. At nang sa gayon, pagharap natin sa Ama, ay hindi na kasalanan na makikita sa atin, kundi ang Panginoon Kristo na umako ng lahat. Ang kanyang katawan ay nagkasugat-sugat upang magtamo tayo ng kagalingan. Wow, grabing desire ng Diyos yan sa atin para tayo ay pagalingin. Tama ba? Sobra. Kinuha niya yung pain so that yung mararamdaman nating pain, hindi na sa atin pupunta. Sa Kanya na. Wow. May mga nag-interpret po niyan na nagsasabing yan daw 39 stripes sa likod ng Panginoong Kristo bago siya ipako sa krus. Yan wika'y kumakatawan sa 39 major categories of diseases. O di ba? Kakaibang interpretation yan, ano? Hindi man po ako totally agree sa interpretation na yan, pero if may katotohanan dyan lumalabas, hindi ko incidence na yung isang stripe na nag-iwan ng sugat sa likod ng Panginoon, katumbas ng isang uri ng karamdaman, ibig sabihin, walang karamdamang hindi isinama sa krus. Lahat kinuha niya. Amen ba? Wow! Now, kung i-digest po natin yung Isaiah 53, 4 and 5, makikita po ninyo ang malaking puso ng Diyos na talagang ibig niya tayo ay pagalingin. Ito kasing Isaiah 53, 4 and 5 ay sinasabi ng mga experts sa Bible na gospel of the Old Testament. Kasi kamatayan ni Jesus at yung purpose ng kamatayan, yun ang mensahe, yun ang gospel. So yan wika ang gospel of the Old Testament. Sinasabi ng mga experts sa Bible. Karugtong din po yan. Ha? Pagka yan, Isaiah 53, 4 and 5, ay ikukumpara ninyo, ipagtutugma ninyo sa John 3:16. Memorize na natin yung John 3:16. Pwede bang i-recite nga natin? Ready? Go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him should not perish but have. Dakilang pag-ibig ng Diyos, binigay si Kristo sa krus. Napako. Magkatugma sa Isaiah na napako dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kukunin ang ating kasalanan kasama yung ating karamdaman. Pwedeng palakpak uli kay Lord. Ganda. Dakilang concern ng God yun para tayo'y mamulat na siya yung Jehovah Rapha. Gusto niya tayong pagalingin. Amazing. Doon pa lang sa krus, ay makikita nyo na yung dakilang concern ng God sa ating mga karamdaman. Aralin po natin na talagang gustong-gusto ng Lord na pagalingin po tayo. No? Makikita ninyo, kahit ba, una sa lahat, ang tao nagkakasakit dahil sa kasalanan, ay dahil ang Diyos may concern. No? Kahit ba tayo ay may karamdaman dahil sa kasalanan, may concern, gumawa pa rin siya ng paraan para makaranas tayo ng freedom, hindi lamang sa sin, but also sa karamdaman. Alam ba ninyo, doon pa lamang sa Genesis, no? Pag binasa ninyo sa Genesis, klarong-klaro, bago magkasala ang tao, there was no sickness. Okay? Walang karamdaman kasi nung kinrate ng God si Adam and Eve, perfect. Hindi sila nagkakasakit.
Pero nung magkasala si Adam and Eve, dahil napasok sa kanila na yung curse, hindi lamang sa ground, pati yung kanilang katawan ay nasama sa curse. Simula noon, nagkakaroon na tayo ng tagyawat. Kakaroon na tayo ng rayuma. Kakaroon na tayo ng kung ano-anong mga nararamdamang hindi maganda. Nahihilo at kung ano-ano pa. Wow. Pagdating sa langit, huwag niyo sisihin si Adam and Eve. Ikaw pala dahilan eh. Kakasakit tuloy kami. All sickness is directly or indirectly the result of sin. Naging imperfect ang katawan, panglupa. Nasama sa curse na iginawad ng Diyos because of sin. Nung Wednesday, meron kaming pinag-uusapan tungkol sa part ng brain na kasing laki ng buto ng pili. Alam niyo yung buto ng pili, di ba? Meron niyang ganyang kalaki na nasa gitna ng ating brain. Ang tawag po doon ay amygdala. Pwede ba sabay-sabay natin sabihin, amygdala? Ayan. Ano kinalaman niya? Ganito po yan. Makinig kayo. Di ba kayo nagtataka, mas marami kayong iniisip na negatibo kaysa sa magandang pangyayari? Tama ba? Hello? Hindi pa kayo yata kumbinsido. Mas marami tayong iniisip na mga mali kaysa sa magaganda. Ayan. Kasi pala, ganito yan. Pagka yung may experience tayong hindi maganda, itong amygdala, nagiging active ng husto. Talagang nagigising siya ng husto. Anong ginagawa ni amygdala? Ito, makinig. Huwag niyong palampas to. Lahat ng naranasan mo, iuukit niya, itatatak niya, i-encode niya sa memory mo. Wow. Napunan niyo ba yung mag-asawa pag nag-away? Hindi ho yan magsasabi na, binigyan mo ko ng rose noon. Yung mga kagandahan ginawa, niregaluhan mo ako. Hindi. Ang lahat ng sasabihin pag nag-away mag-asawa, ikaw, hindi ka man lang tumulong sa akin. Lahat ng, kahit ang dami-dami mo ng kabutihang ginawa, ang maririnig mo lahat, mga maling ginawa. Tama po ba? Kasi yun ang tinatak ni amygdala sa memory natin. No wonder, ang bilis-bilis mag-play sa mind natin ng mga nangyari kahit taon na. Ang bilis, lalabas sa brain yung mga pangit na mga pangyayari, mga sinabi, na para bagang ngayong oras na ito sinabi, pero taon na. Ang bilis, piniplay sa ating isipan. Si amygdala po ang may sala. Ito, makinig. Sa MRI, sa studies, ay sinasabi na yan, makinig, yan ang default ng brain natin. Ano yung ibig sabihin ng default? siya yung mismong gagana. No? Default. Kahit sa gusto mo, yan ang gagawin ng amygdala sa iyo. No? Nasira ng kasalanan ang sangkatauhan. Okay? Dahil dyan, mga minamahal, gusto kong balikan natin ang Genesis. Ito na ngayon ang dakilang puso ng Diyos. Kahit ba nagkasala ang tao, nagkakasakit ang tao dahil sa pagkakasala, ay talagang pinakita pa rin ng Diyos yung kanyang concern na tayo pagalingin. Nakahanda na ba kayo makita yan? Parang hindi kayo interesado. Nakahanda na kayo makita yung interesado, yung concern ng God na gusto niya tayong pagalingin. Kahit ba pagkakasala ang dahilan, kanya tayo nagkakaroon ng sakit. Ito po. Basahin natin ang Genesis 3:15. Dito palang pinakita na yung concern ng God. Tingnan ninyo. Ang kausap ng Diyos dito ay si Eve at saka si Satan. Dahil nga nagkasala, di ba? O itong usapan. Pakinggan nyo. And I will put
enmity between you and the woman. Okay? And between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Wow. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Tinatawag yan ng mga Bible scholar na proto-evangelion, meaning, noon pa sa Genesis 3:15, pinrapisay na ang magiging kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, na siyang kukuha ng ating kasalanan at karamdaman base sa Isaiah 53:4 and 5 na ating nabasa kanina. Punahin po ninyo yung sabi ng Genesis 3:15, yung ulo ni Satan, sabi diyan, yung ulo niya, si Jesus ang sisira. Tama ba? Ayan ang liwanag. Di ba? Pero, yung sakong, yung heel ng Panginoong Hesus, si Satan ang mag-strike doon sa cross. That's why napako. So dito pa lang, pinakita ng Diyos, meron siyang dakilang concern sa sangkatauhan na mamamatay si Kristo sa krus, na sinabi din sa Isaiah 53, na sinabi din sa John 3:16. Pag pinagtugma-tugma nyo yung tatlo na yan, concern ng God na alisin ng kasalanan kasama ang ating karamdaman. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Guling, di ba? May makita ninyo yung punchline. No? Puntahan natin pangalawa. Kahit ba people get sick because of the way they live and the things they do, si Lord talaga mahabagin. Concern pa rin. Ay marami naman talaga sa karamdaman natin, tayo ang may gawa. Nakuha niyo ibig sabihin? Magpuyat ka na magpuyat, yung hindi ka kakain sa tamang oras, ay ikaw may kagagawan nun. Bakit ka nagkakaroon ng karamdaman? Tama ba? Nandiyan pa ba tayo? Okay. Sa Corinthian Church, alam niyo naman ang Corinthian Church, talagang ang daming complaint ni Paul dyan. Kasi carnal church nga, sabi. No? Anyway, the Corinthian Church, no, nagsalita si Apostol Pablo tungkol sa kung ano-anong pinaggagawa nila. Ang dami. May immorality, mga believer to ha. Kung ano-ano. Ano ang naging bunga? Karamdaman. Karamdaman. Wow. Pag binasa ninyo yung 1 Corinthians 11, listen, tungkol po ito sa hindi marangal na paraan ng pag-participate sa Lord's table, sa Lord's Supper. Naglo-Lord's table tayo dito tuwing huling linggo ng bawat buwan. Tama ba? Makinig kayo. At dahil yan ay ginagawa din natin, dahil utos ng Diyos na gaganapin sa iglesia, ay makinig tayo ng gusto sa message na ito. Baka isang dahilan to, kanya tayo nagkakasakit. That's why, sinabi ni Paul, kanya kayo nagkakasakit. Hindi nyo naiintindihan yung Lord's table. Listen. No? Alam nyo, ang naging problema sa Corinto ay sinulatan sila ni Apostol Pablo at nagsalita tungkol sa kung paano nilang parang hindi nire-respeto yung participation sa Lord's table. Basahin ninyo yung mga commentary dyan, makikita ninyo ang problema. Namuo sa puso nila ang kasakiman at walang ingat. Wala na silang galang sa katunayan, yung Lord's table, hindi na sila naghihintay, ay dapat sabay-sabay yung maghihintayan. Gusto nila may mauna na, worse, binaboy pa, nagiinuman sila. Kasi ang Lord's table nung araw, talagang wine. No? Naalala ko dyan sa isang church dyan sa bayan, na-attend kami ng Lord's table, wine talaga yung ginamit. Pag gano'n, naubo ako. Sabi ko, ang tindi dito. Wine talaga yung pang Lord's table nila. Anyway, so yun po yung nangyari. Ito ngayon ang sabi ni Pablo. Dahil ginagawa ninyo yan, binababoy ninyo Lord's table, ito ang sabi sa 1 Corinto 11:30. Tingnan. Kanya nga sabi diyan, pag binasa niyo pa yung mga naunang verse, bago daw tayo mag-participate, saliksikin natin ang sarili kung karapat dapat tayo mag-partake. Tignan niyo yung verse 30. Iyan ang dahilan, sabi ni Paul, kung bakit, ano sabi? Mahihina at
sakitin ng marami sa inyo. Wow! May ilan ngang namatay na. So itong bagay na ito, mga minamahal, paalaala din sa ating lahat. Ay baka kanya nga din tayo na masakitin. Ay kung ano-ano pala pinagagawa natin, tapos sige lang nagpa-participate tayo walang galang sa banal na dugo at katawan ng Panginoon na sumisimbolo ng Lord's table. Hindi na natin na-honor kasi kung ano-anong pinaggagawa natin, hindi na nakapagtatakang sakitin din tayo. No wonder, sasabihin ni Paul, bago kayo mag-partake, saliksikin ninyo ang inyong sarili kung kayo karapat-dapat mag-participate dito. O, pinag-iingatan pala yan, mga minamahal. No? Sabi mo sa iyong katabi, ingat. But again, nagbibigay pa rin ng chance si Lord. Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Kasi nga, mahabagin siya eh. Gusto pa rin niya, gumaling tayo kahit ba tayo na may kagagawan. Siyempre, repent. Pagsisiyan lang. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Ito sumunod. Ito. Gusto kong bigyan panandiin. No? Sulat nyo. Letter C. People can get sick as a direct attack from the devil. Okay? Ito. Alam nyo ba na talagang minsan ay ang karamdaman, padala talaga ni Satan. Alam niyo ba yan? Dami niyan sa Biblia. Ito ang ilan, sulat niyo po, Job 2:7. No? Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Wow! Sina't mga kapatid, sa madaling salita, sinakta ni Satanas si Job ng mga pigsa. At ang mga pigsang yan na inilagay ni Satanas kay Job, made in hell. Galing impyerno. Wow. Ito pa. Sa Luke 13, may kwento dyan tungkol sa isang babae na baluktot na yung likod, crippled women. At yung karamdaman niya, anong sabi ng Bible? Saan galing yung kanyang karamdaman? Luke 13:16. Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? O di ba malinaw? May sakit siyang inilagay sa kanya ng dyablo. Yung pagkabaluktot ng kanyang katawan. Purihin ng Diyos kasi talagang ang laki ng concern niya para tayo ay pagalingin sa mga gawa ni Satan sa ating buhay. Amen ba? Pwede ba palakpak tayo kay Lord? O basahin natin itong Gawa 10:38. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya sa na gumagawa ng mabuti. Ang ganda ito, may guhit. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. At nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Sabihin mo sa katabi mo. Pinahihirapan ka ni Satan. Ayun. Yun na isang purpose para tayo mag-suffer. But praise God, nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Gusto niya tayong palayain kahit ba yan ay gawa ni Satanas. Alam niyo mga minamahal, if binigyan kayo ng Lord ng discernment at inyong na-discern na yung inyong nararamdaman, padala to na Satan. Ha?
ay maaari niyo po yung i-resist sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen ba? Totoo yan. Utusan ninyong lumisan sa inyo yung karamdaman na yan. Basta magpasakop tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng authority para mag-cast out ng evil spirit at lalo na ng mga karamdaman na dala-dala na masasamang espiritu. James 4:7. Submit yourselves then to God. Ano? Resist the devil and he will flee from you. Tanungin ko po kayo, bakit kailangan uutusan, lumisan ang karamdaman sa ating katawan? Ba't kailangan i-resist yung karamdaman? Alam niyo sagot? Kasi ang karamdaman hindi na po atin. Hindi na po atin yan. Huwag na nating angkinin. Jesus took our sicknesses o karamdaman at the cross. Kinuha na nga niya yun sa cross eh. Jesus already endured it. He already paid the price. Therefore, tama lang utusan na nating lumisan sa ating katawan. Amen ba? Kung kayo nag-agree dyan, say, praise the Lord. Paalisin natin yan sa ating katawan. Hindi yan atin. Ganito po. Everybody listen and look at me muna. Mag-iingat po tayo sa mga salita nating arthritis ko na umaatake na naman. Cancer ko na hindi gumagaling. Diabetes ko. Hirap pababain. Thyroid ko. Lumalaki na. Alam niyo, kakako natin ang kakako. Inaangkin natin yun. It doesn't belong to you. So don't take ownership of it as long as tinatanggap mo yan, hindi mo yan pinapalayas, hindi mo nire-resist, hindi mo pinapaalis sa iyong katawan, mag-i-stay lang yan dyan. Ganun lang kasimple. Bigyan ko ng simpleng halimbawa. Later pala yun, later. Gusto kong puntahan natin itong pangalawang punto pala, na dapat talaga gawa natin ng paraan para umalis po yan sa ating katawan. Sulat niya number 2. May paraan si Jehovah paano tayo ma-cure. Yan. Okay? Ano yung mga paraan? Dapat maunawaan din natin ito para hindi tayo nagtatampo o nagko-question kay Lord, ba't hindi tayo gumagaling minsan, di ba? Kasi mga pamamaraan niya iba-iba. Okay? Una, merong tanong na, si Jesus ba ay nagpapagaling ngayon? Ngayon? Nakakaranas pa ba tayo ng mga miracle ngayon? Ay, siyempre, ang isasagot ko po sa inyo ay isang napakalaking oo. Si Jesus nagpapagaling hanggang ngayon. Amen? Talaga, totoo yan. Psalm 103 verse 3. Who forgives, si Lord yan, who forgives all your sins and heals. Gusto ko yung word eh. All, tama ba? All your diseases. Una, dapat maintindihan natin, may paraan si Lord minsan na instantaneous gagaling ka. Ito yung kukwento ko na dapat kanina. Sabado ng madaling araw, mga 3 o'clock, nagising ako sa sakit na nararamdaman ko sa aking jaw. Ito. Na first time, dati kasi, ganito po yan, para maintindihan nyo. Kulang na kasi ipin ko sa loob. So yung pagnguya ko, wala na sa hulma. Lumilihis na, hindi na siya gano'n. Kasi wala nang sumasalo sa ilalim. So yung panga, yung jaw ko, pag gumagana siya, hindi na siya, parang
hindi na siya sa tamang hulma, paggalaw-galaw sa kung saan, so nangangawit yung ligament. Naintindihan niyo? Matagal na nagkiklik yan, klok, akala mo tuloy naglalakjo. Klok, pumuputok yan, pinatreat na namin yan, may mga ginawa sa amin, tawag nila dyan ay TMG. Pero ito, first time, nung Sabado ng madaling araw, sobrang sakit. Paggalaw ko lang gano'n, talagang sobrang sakit. Hindi ko mainga yung aking panga. Sabi ko, paano ako kakain? Sabado na sabi ko, paano ako magpipreach? Talagang sabi ko, Lord, first time to. Sobrang, hindi nga ako makasalita halos Kasi konting galaw, pumipintig na parang napudpud na yung ligament doon sa jaw, nagbabanggaan na yung dalawang bone. Sakit na talaga. Sobrang sakit. Di-remind ako ng Lord, kasi sabi ko, baka hindrance na ito kasi magpipreach ako ng linggo. Healing pa naman yung ipipreach ko. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Sabi na nga ng aking may bahay, tawagan mo na si Brother Joseph. Sabi yung gano'n, no? Para meron ng re-relieve. Sabi ko, hindi, pag-pray lang natin. Tabay lang. Anyway, sabi ko, baka gawa to ng kaaway. In Jesus' name, wala kang karapatan. Magpipreach ako sa linggo. Umalis ka, pain. Ay, praise God, nakaka-preach po ako sa inyo. Nakakain pa ako. Nakakain pa ako na masarap. Wala yung pain. Praise the Lord. At first time ko yun talaga. Dati nangangawit lang. Pero ito, ang tindi talaga. Halos hindi ko magalaw. Sabi ko nga, Lord, pipreach pa naman ako ng healing. May ganun, praise God, pag may instant healing. Amen? Nangyayari. Pero yun nga, sabi ko hindi natin nakikita. May concern si Lord, pero wala tayong ginagawa. Yan dapat, resist. Talaga inuutusan yan. Ang authority, pinagkaloob sa mga anak ng Diyos. Binigyan nga niya ng authority yung mga disciples. Binigyan din ng healing power. Bawat isa sa inyo, may nakita ako, Christian. Sabi ko, kasi nakaganyan siya. Ba't nakaganyan yung Bible mo? Masakit po iping ko. Baka daw may healing power. Sabi ko, pag-pray mo lang, resist mo lang yan. Pwede kang pagalingin ng Lord. Ayun, wala nga tayong ginagawa. So, dapat maintindihan natin, may mga authority minsan, ang dami ko nung karanasan, may mga nagtetestimony, salamat Pastor, pagka-pray nyo, ramdaman ko po, yung init para lumalabas, unsolicited, sila mismo nagsasabi. Ay wala akong divine healing power, hindi ako nagbi-miracle, no? Pero naniniwala ko, ang Diyos nagpapagaling. Amen? At naniniwala din ako, may authority tayo na mag-utos dahil hindi na yan atin, kinuha na ng Diyos yan dun sa krus. Kaya dapat palayasin na natin yan. Amen? O sige, palakpak pa tayo kay Lord. So yan, Then meron din naman pagpapagaling sa tamang oras ni Lord. Ay, respetuhin natin yan. Huwag mong pilitin. Kahit ba anong galing ng doktor, hospital at gamot, pag hindi pa time, hindi talaga yan. Hindi naman masama magpa-doktor, hindi naman masama magtiwala sa mga kasangkapan ng Diyos. Ginagamit din ng Diyos yan. Pero dapat maintindihan natin, minsan talaga merong tamang time ang ating Panginoon. In His time, He makes all things beautiful. Sabi ng Bible yan. By the way, I praise the Lord. Nakita ko ang buntis natin na si Sister Rica. Kasi pinag-pray natin yan. Maingatan, sobrang sensitive yung baby sa kanya. And praise God, kasama natin. Yay! Thank you, Lord! Kami po ay matagal na naghintay na magkaroon ng anak. At
13 years bago pinagaling ng Lord ang productive system ng aking may bahay dahil nga may nakitang pituitary gland na bukol sa kanyang pituitary gland na dapat maalis. Tandang-tanda ko talaga nasa ospital na kami, pinapauwi na kami ng tsuhin niya na surgeon sa Amerika. Tumawag, uwi kayo, hindi yan inooperahan dito, nabubulag ang mga inooperahan dyan. Umuwi na kayo, live with it. Sabi ng aking may bahay, tandang-tanda ko, ang linaw, sabi niya, nilalang ako ng Diyos na wala yan, dapat tanggalin yan sa akin. See? Kulang tayo sa paraan na kung hindi taga dyan, dapat pinapaalis. Tama ba? Huwag niyong tanggapin. Gawan niyo ng paraan. Hindi nga taga dyan yan eh. Kinuha na nga sa krus, papayagan mo pang mag-stay yan dyan. Ha? Ay dapat utusang lumisan. Amen? Pwede ba palakpak tayo ulit kay Lord? So wait lang, pagtiwalaan ng Panginoon. Of course, si Lord nagpapagaling according sa kanyang layunin. Consider si Paul sa Corinthians 12. 3 beses nag-pray. Sabi niya, Lord, alisin mo itong thorn in the flesh. May mga paliwanag ang mga Bible scholar na yan daw, thorn in the flesh ay sakit sa mata ni Paul. Kasi yung si Paul, meron siyang writer. Dinidictate niya yung Word of God, may tagasulat siya. Kung meron man daw siya nasulat sa Biblia na siya yung nagsulat, ang lalaki ng letra. So may problema daw siya sa mata. Thorn in the flesh. Pinag-pray niya. By the way, yung thorn in the flesh, padala na Satan. Nag-pray siya, Lord, pwede ba alisin mo na po? 3 times, hindi siya sinagot ng Lord. Alam niyo yung dahilan? Sabi ng Lord, Paul, meron akong purpose. Ang purpose ko, para maranasan mo yung grace. For my grace is sufficient. Bagamat ikaw ay weak, magiging strong ka. So bayaan mo, nandyan pa yung sakit na yan. Kasi may purpose ako para maranasan mo yung aking grace. Pwede ba palakpak tayo kay Lord? Ano ang inyong mga thorn in the flesh ngayon? Ay baka kanya kahit anong pray at rebuke, hindi nawawala, baka gusto ng Lord. May purpose siya. Makilala nyo pa siyang lubos. Mabuild sa inyong karakter ng pagtitiwala pa sa Kanya. At maranasang lubos ang Kanyang mayamang biyaya. Naalala ninyo si Lazarus na kaibigan ng ating Panginoon sa Kristo. Naalala ninyo? Sa John 11. Pinapunta ni Martha at Mary, si Jesus. Nagpadala sila ng mga messenger kasi si Jesus nasa kaibilang ibayo. Sundin niyo ang Panginoong Hesus. Sabihin niyo na yung kanyang kaibigan may karamdaman. Balik yung messenger. Sabi ng mga messenger, hindi ho sumama si Jesus. Later na lang daw, namatay si Lazarus. Pagdating ni Jesus, sabi ni Martha, Lord, you're late. Kung saan dumating ka maaga, hindi namatay. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, hindi patay si Lazarus. Sinabi niya dun sa mga disciple niya, kasi nagtanong yung disciple, ba't hindi tayo pumunta agad? Alam niyo, sabi ni Jesus, hindi tayo pupunta doon kasi para ma-display yung power of God. True enough, pagdating doon sa libingan, ano sabi ni Jesus? Buksan ang libingan. At isang salita, Lazarus! Alam ba ninyo sabi ng mga Bible scholar? Hindi po siya, kasi ang mga patay noon, binabalot. Hindi ka makakalakad. Imposible daw na paganyan-ganyan. Kitang-kita daw ng mga Bible experto na kitang-kita daw nilang lahat, lumulutang, lumalabas sa libingan si Lazarus. At sabi, kalagan ninyo. Pwede mapalakpakan natin si Lord doon. Wow! Yung delay, may demonstration si Lord dyan. Yung power niya. Huwag tayong magmadali. Meron siyang gustong i-demonstrate sa ating buhay. So mga minamahal, maliwanag, ang Panginoon may mga pamamaraan
At dapat nating maintindihan na ang pagpapagaling ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa ating comfort. Hindi yan para sa ating sarili. Ang pagpapagaling ay para sa Diyos. Para siyang madakila, siya ang makita, siya ang makilala, siya ang maitaas. Hindi yung sarili lang nating kagustuhan. Amen ba doon? Sige, tayo na tayong lahat. Alam niyo yung kanta na ano, di ba? Alam kong may magagawa ang Diyos. Yan, sarap na kantahin yan. Awitin natin yan. Ready? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang... O minsan pa, awitin natin, sing it prayerfully. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Salamat, O God, sa pagpapakilala mo na ikaw yung Jehovah Rapha. Kasi alam mo na talagang mayroong kaming haharaping mga battles sa aming health. At thank you kasi ang ganda ng mga salita mong aming natunghayan na talagang concern ka na kami ay iyong pagalingin. Nga lang, may mga pamamaraan ka na dapat naming maunawaan. But still, iisang tono ng mensahe mo sa amin ang pagtiwalaan ka. Trust you. Bayaan mo, Lord, na kung ano man may nararamdaman kami, ay ikaw yung maluwalhati. Kasi ikaw din naman ang nagpapahintulot ng mga nararanasan namin. Basta kung saan ka mag-glory, doon, Lord, doon kami lalagay. Doon kami susuporta sa mabibigyan kang kaluwalhatian sa mga pinahintulot mo sa aming buhay. Speak, Lord. Speak sa aming kalagitnaan. Minsan paawitin natin ito sa inyong gustong lumapit sa Panginoon. Hindi ko lang kung ano ilalapit ninyo, kung healing ba, o may mahal kayo sa buhay na ipagpe-pray niyong healing, o baka meron kayong gustong i-resist. Ano man ang dahilan ng inyong paglapit, ay pagtiwalaan natin ang ating Panginoon, bigay natin sa Kanyang paanan, sa Kanyang harapan, ang lahat ng bagay. Okay? So, minsan pa, awit tayong alam ko may magagawa ang Diyos sa inyong gustong lumapit, kausapin si Lord, just come. Makiran lang kayo sa inyong kinatatayuan at kausapin natin ang ating Panginoon. Okay? Sige po. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, thank you, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa. Hindi na tayo kakanta, pakinggan lang natin ang mga tugtugin, pero sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon.
Panginoon, salamat po sa iyong dakilang concern para kami ay mapalaya, mapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat kasi ang mga salita mo ay nagpapatibay sa aming pagtitiwala sa iyo. Na kung paanong nagpapagaling ka noon, ay nagpapagaling ka pa rin ngayon sapagkat ikaw yung yesterday, today, and forever. Narito ang iyong mga anak, Lord. Hawakan mo ng iyong makapangyarihang kamay. At if perchance merong ditong gawa ng kaaway na karamdaman, in the name of Jesus, sinusuway na namin, bitiwan ng aming mga katawan kasi kami ay templo ng Banal na Espiritu. At ang mga karamdaman ay kinuha na yan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na dapat nananatili sa aming katawan. In the name of Jesus, lumayas kayo mga evil spirits. In the name of Jesus, lumayas kayo mga karamdaman kasi kami ay binili sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Healing, Lord, nasa ng isa, ng bawat isa, sapagkat ikaw yung aming Jehovah Rapha. May mga lumapit, may mga iba-ibang concern, problema man yan, tulungan mo, bigay mong wisdom, kalakasan, encourage mo, bangon mo, kapuspusan ng Banal na Espiritu, puspusin mo po. Oh, Jesus, thank you. Ano man mga nilapit sa iyo, hawakan mo na ang aming buhay. Salamat sa iyong pribilehiyong binibigay sa amin. Tanggapin mo ang mga handog na buhay, maging mabango sa iyo, sapagkat ito ang aming karampatang pagsamba. Ito ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Talaga no, pagka tayo ay merong, hindi pa dumarating yung panahon ng Lord para tayo ay ma-fully heal. Sometimes we tend to say na ang ganito ko, no? Tama yun. It holds a lot of water. Wag nating aangkinin kasi Jesus has already taken it away. No? Namatay na si Jesus para doon. At napaka-valid din po nung sinabi ni Pastor na isang point. It reminded me po of my sister-in-law. Kasi yung sister-in-law ko po, she would clean houses, siguro sa Florida, no? She would clean homes, siguro like, siguro mga 3 taon na gano'n. Tapos, then at one point in her life, parang she got sickly. Bali ate po yun ni Pastor. At sabi niya, you know, G, sabi niya, I had to repent, sabi niya. Kasi naglilinis daw siya nang hindi siya naka-gloves. Di ba? Parang isipin natin, naglilinis siya nang hindi siya naka-gloves. Kung titingnan po natin, niya parang medyo, parang off na kinakailangan i-repent. But when kaya ako naging maingat rin. When naglilinis tayo tapos walang habas na maka-Clorox. Diba? Walang habas na maka-Clorox. Ano ba sabi ng social media? 80% o 60% na absorb ng katawan natin. So yung chemical. So kung ano mga cleaning agents natin. And then later on we complain. No? Ay may sakit ako sa ganito, ay may ganito. Dapat nga naman talaga, no? Yung mali nating ginagawa, let's ask the Lord to bring to light para makapag-repent tayo so that hindi papasok yung sickness because, again, mali pala yung paraan natin ng pamumuhay. Gusto natin malinis, pero kung may sakit, hindi natin gusto yan. So let's give a clap offering to the Lord. I don't know about you. Kung gusto nyo gawin, take it with or without a grain of salt. Welcome to our first-timers. Nandito po ngayon si Joey Rivas. Joey Rivas. Pakitayo po, Joey. Yan. First-timer siya. In-invite ni Johnny Gaspi. Ayan. Kuya Johnny, tayo ka po. Ayan.
Nasaan na yung binata mo nga? Apo nyo, si AJ, ano? Baka matangkad na yun ngayon. No? Nasaan nga po siya? San Mateo. Ayan. Naging ano ko siya, estudyante ko siya dun sa devotional group po namin nung camp. Bait na bata yan. At saka lover of God's Word. Na. And then si Christine Jose. Christine Jose. Ayun, invite ni Ate Elena. Yan, tagasan. Ay, umupo na. Taga-saan po kayo? San Mateo. Pero you're not in any way related po doon sa Kuya, sa Gaspi family. Hindi po. Ayan. So, welcome po, Ate Christine, and then Kuya Joey. Welcome. We're pleased to have you po. At saka, of course, sa mga estudyante ni Teacher Ramlin, kayo po ay sana umaten. Oh. Ganyan. Ayan, sila Queen. Yan. Attend kayo mamaya, mamayang Playhouse kasi marami tayong matututunan. Tsaka syempre, hindi tayo papabayaan ng kitcheners ng KFC. Papakainin tayo ng KFC mamaya ng masarap. Of course, welcome back kay Ate Rica. Yan. Si Ate Rica na mahilig sa orange. Yan. Updated ako, mahilig sa orange. So, kung bibigyan nyo siya sa misis na naglilihi, no? Bigyan niyo po siya ng something orange. Oh, menudo, orange na prutas, ketchup pwede. Ay, red ba yun? Basta orange daw. At saka wag niyo muna palalapitin si Asher kasi medyo hindi niya masyadong gusto ang amoy ng aso ngayon. Akin na lang yung aso niyo. At sa onliners po natin, we have Mama Marlene and then si Ate Sheila Castillo. Si Pia ba ay nandito sa Pilipinas? Wala. Nasa Jollibee, Hong Kong yung picture niya. Yeah, akala ko nandito sa Pilipinas si Pia. So, welcome po Mama Marlene and Ate Sheila Castillo. Thank you for making it a habit na mag-tune sa ating live stream. Ang laki na ng iyong apo dyan, ang ganda-ganda, ang cute-cute. So huggable. Band rehearsal po natin, worship team is after lunch. Are we ready now, Ate Jaja? Yes po. So, good morning parents and kids. So, for our Sunday school announcement, same pa rin po ang schedule ng mga kids, which is after praise and worship. Magkakaroon po sila ng Sunday school and mahati po ang mga kids into 2 age groups, primary and kinder. Punta na lang po sila sa ating new building and we would love to see the kids every Sunday sa ating Sunday school. And for our Playhouse announcement, video. What's up, Playhouse Youth? We are 3 weeks away from our 17th anniversary called Generation Jesus. We're so excited po for what God has in store this season po ng Playhouse. That's Generation Jesus, November 9, 2025, Sunday at 2:30 p.m. Join us po if you have youth and young adults, classmates, friends, kapitbahay, kamag-anak. Sama niyo po sila. We'd love for them to get to know who Jesus is sa ating buhay. There will be fun games, booths, meron po tayong activities. We have a powerful praise and worship. And of course, we have our guest speaker and more on that this week. Join us then sa ating Playhouse mamaya, Ate Eunice. Mamayang 3 p.m. po at ang topic natin ay Getting Ready for the Next Level. At ang speaker po natin ay si
Tita G. Yeah. So kasama natin si Tita G mamaya because we're entering this season of Generation Jesus. Okay, Brother Icy. Yeah, tinitita. Diba? We are so excited po to enter our 17th year and we have to be ready for it spiritually, physically, and all that mamaya as we go to the next level of Playhouse. We're so excited for this. So see you later mamaya at 3 p.m. See you po. And to this lovely couple right over here, my Nanay Julie and Papa Jude. Yes, hello, good morning po sa lahat. Couples naman po sa couples tayo. Pagtaas ng youth. Sandali, may sabihin ako. Ano sasabihin mo naman? Knock, knock. Ano yun? Who's there? Wedding shower. Wedding shower. Who? Wedding shower ni siya at ni Caleb din. It's a feeling I dreamed of forever with my life's in your hand. Every day is simplified cause I'm... Teka lang. Ay, ito naman. Use invite in a sentence. Invite. Sige, invite. Use. Invite. Na. Use invite in a sentence nga. Ako na po. Ito, sa November 2 po, meron po tayong couple shower, si Caleb and siya. 2 o'clock po, para po sa lahat ng mga soulmate, invited po lahat. So, ini-invite po namin kayo. 3 p.m. po sa may NCF Annex po na building po tayo. So, Ayan po. At para po sa mga soulmate na naririto, as we invite you on November 2 po, if you wanna stay after the service para hindi na po kayo uuwi at babalik ng 3 p.m., pwede naman po kayo bring your lunch, bring your own lunch, and salo-salo po tayong sabay-sabay po tayong mag-lunch together. But if you're going back ng 3 p.m., encourage ko din po kayo na to bring something para sa ating couples-to-be. It may be a material thing to delight the couples to be, or the WOW, wow, words of wisdom, para ma-share natin sa kanila as they go through etong next phase ng kanilang buhay. So mga soulmates, see you po on November 2, 3 p.m. 2 po. at 3 p.m. Salamat. Thank you po for our church announcements. The church invites you every Wednesday at 5:30 p.m. for prayer meeting. If you're unable to come, okay lang po. We also have sa live stream. If you have prayer requests, we would love to pray for you po. Meron po diyang mga prayer slips behind the chairs where you can write down your prayer requests. If gusto niyo pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark para po maaralan kayo sa kahalagaan nito. If you want to become an official member of NCF, lapitan niyo lang po si Brother J. Baldonado for membership class. Do you want to have a deeper relationship with the Lord? Discipleship is for you. Meron po itong 12 lessons, and if you're interested, just approach any of our church leaders. The church also has social media accounts to be updated. Follow us on Facebook, YouTube, and Instagram. The church also has an official website, which is www.ncf.org.ph. That is all. I turn you over now to Pastor Mark. Thank you, Iya. Gusto ko ring i-acknowledge ang muling pagbabalik ni Kuya Eman. Kuya Eman, where are you? Na-miss natin itong little drummer boy natin. Nami-miss ko na yung pagpalo mo ng drama. Anyway, salamat na nakapiling na natin sila ngayon. Alright. May patalastas po sa lahat ng mga may sasakyan na nagagarahe dito sa parking. May kahilingan po kami kasi kapag halimbawa nag-park kayo dyan, na bakante pa po yung nando sa tent. Tapos nag-park na kayo dito sa may CR. Hindi na ho mapapasukan yun, yung nasa tent. So kung nauna kayo, tas bakante pa yung tent, kung pwede sana, unahin nyo na lamang ipasok doon. Alam ko pong gusto nyo na mabilis makalabas sa after service, pero magbigayan tayo para hindi naman mabakante. Kasi mahihirapan na talaga yung sasakyan pumasok doon. Pag nagarayan na po ito, gipit na po siya. So kung bakante po yon, pasok nyo muna doon sa may tent para bakante yung daanan na parking po natin. Maliwanag po ba sa mga may sasakyan? Okay.
May kasalanan ako nung linggo. Gusto ko makabawi ngayon. At gusto ko ipakilala sa inyong formal. At yayamang nandito tayong lahat. Yung bagong member natin, si Brother Ramoncito Santiago and Sister Maricel. Welcome uli. Sige, go ahead. So sila ang ating bagong member ng church. And atin silang welcome, warm. Na isa tayong pamilya na naglilingkod. Salamat. Okay. So, na-bless ba kayong lahat? Amen. Pwede bang tumayo na tayo, sabi mo sa iyong katabi, salamat na kasama kita. Ayan, bahagi ng paglilingkod ay ating pagkakaloob. Huwag niyong iwan dyan sa inyong upuan. Huwag niyo lagay sa mga envelope dyan. May mga boxes po dito after ng prayer. Kayo ang pupunta, no? Kasi mas maganda yung masaya nating ginagawa because God loves a cheerful giver. Okay, join hands. Tayo magwawakas na. Let's pray. Salamat, salamat aming Diyos. Ang sarap na nagtatagpo-tagpo kaming ganito na may kalayaan, higit ay ang presensya mo. Ang salita mo na siyang pagkain sa amin na bubusog ang aming spiritual na buhay, nagagabayan kami, napalalakas kami, at kami nakalalapit sa iyo. Salamat po. Tanggapin mo ang mga awit pagsamba, tanggapin mo ang aming mga handog na buhay, tanggapin mo rin ang aming mga pagkakaloob. Bless mo mga tithes and offerings sa iyong ministry at pagpalain ang bawat isa. Sa pagkakapit ng kamay, buhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Sa iyo ang papuri at pagsamba kasi itong aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you will grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Yeah, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort us in need. You lift us up on wings like eagles. Amen. God bless. See you next Sunday.
Salamat po.